Isang magandang gabi po, Sir Job, at sa ating mga kakrips. Ako po si Eman, dating gwardiya sa isang lumang mall sa Maynila. Matagal na po ako naninilibihan sa kung saan saang gusali. Pero ang karanasang ikukwento ko po ngayon ay kakaiba at totoo. Hindi ito haka-haka, hindi ito panaginip. Nangyari po ito habang ako'y gising na gising. At mula noon, hindi ko na rin mahanap ang katahimikan. Sir, noong 2018, na-assign ako sa isang lumang mall na matagal nang abandonado matapos itong masunog ang isang bahagi. Ayon sa kwento, may mga batang nasawi raw sa sunog. Pero sabi ng management, puro chismis lang daw. Ako lang po mag-isa sa night shift, alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Hindi naman daw kailangan ng roving guard dahil wala naman daw masyadong gamit na naiwan. Ang utos lang, bantayan ng main entrance. Siguraduhin walang umaakyat sa third floor. At iwasang lumapit sa play area. Oo sir, may play area. Nandun pa rin ang lumat kalamangin na duyan sa gitna. Parang hindi man lang inalis pagkatapos ng sunog. Nakatayo pa rin. Parang multo ng nakaraan. Unang gabi ko pa lang, may kakaiba na agad. Habang nag-iikot ako sa ground floor, napadaan ako sa tapat ng play area. Sir Job, totoo po. May narinig akong tunog ng duyang umiindayog. Alam mo yung parang may batang dumuduyan? Ganun. Ako, matigas ang ulo sir. Lumapit ako. Inilawan ko ng flashlight. Wala namang tao pero gumagalaw ang duyan. Mabagal. Parang sinasakyan ng bata. Tinignan ko kung may hangin. Wala. Lahat ng bintana nakasara. Wala ring ventilador. Kinabahan ako pero sinabi ko sa sarili ko, pakalumang kalawang lang yun. Pero sir, hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko ang mahinang halakhak ng bata mula sa likod ko. Pagharap ko, wala. Pero malamig ang batok ko. Parang may dumaan. Bawat gabi, dumadami ang hindi maipaliwanag. May mga yabag sa food court na tila nagmamadali. Pero pag sinundan mo, wala kang madadatnan. May mga ilaw na bigla na lang iilaw kahit disconnected ang kuryente. At ang pinakamasakit sa tenga, ang pagtunog ng baby ride coin machine kahit wala namang piso o kuryente. Pero ang pinakamatindi sa lahat, Sir Job, ay ang pangyayaring ito. Isang gabi, nag-check ako ng mga CCTV sa guard station. Yung CCTV na nakatutok sa play area, may gumagalaw. Isang batang babae, sir. Mga 6 na taon. Mahaba ang buhok. Nakadamit na pang school uniform. Sa video, tumatakbo siya paikot. Sabay upo sa duyan. Umaalog. Nagtatawanan. Pero wala akong nakikita sa aktual na play area. As in, nasa monitor lang siya. Sa mismong harap ko, wala. Pinlano ko i-record. Pero pagbalik ko sa footage, wala na. Burado ang file. Para bang hindi naganap. Pero alam kong nakita ko. Isang madaling araw, halos alas 3 na. May kumakatok sa rolling door ng entrance. Paglabas ko, isang batang lalaki. Duguan ng kamay.
umiiyak. Sabi niya, "Kuya, si ate naiwan sa loob." Napatingin ako sa paligid. Walang sasakyan, walang kasama. Sabi ko, "Anong pangalan ng ate mo? Nasaan siya?" Pero hindi siya sumagot. Umiiyak lang, paulit-ulit. Nang paharapin ko siya sa liwanag, Sir Job, wala siyang muka. As in, parang na-burn off. Wala ring ilong, bibig o mata. Pero umiiyak siya. Tumakbo ako pabalik sa guard station. Pagtingin ko sa labas, wala na siya. Parang bula. Kinabukasan, sinabi ko sa head guard. Ang sabi niya lang, "Wala ka namang nakita. Huwag ka na lang magsalita. Matatapos mo yan." Pero sir, ang tanong ko, bakit parang alam na nila? Isang gabi, nakatulog ako saglit sa duty. Panaginip daw. Sa panaginip, nasa loob ako ng play area. Pero hindi ito abandonado. Ang liwanag ng paligid. May mga bata. May mga magulang. Masaya ang lahat. Nakita ko ang batang babae sa duyan. Nginitian niya ako. Sabi niya, "Kuya Eman, gusto mo bang sumama sa amin?" Ngumiti rin ako. Sabi ko, "Saan tayo pupunta?" Sagot niya, "Sa ilalim. Doon kung saan hindi na sila nagsasalita. Tahimik na doon. Sama ka na." Paglingon ko, lahat ng tao sa paligid, walang mukha, puro balat. At sabay-sabay silang naglalakad palapit sa akin. Nagising ako sa sariling sigaw. Basang-basa ng pawis. Nang tumingin ako sa lamin, "Sir, may marka ng kamay ng bata sa dibdib ko. Parang sunog." Yun ang huling gabi ko ron. Hindi na ako bumalik. Nagpalipat-lipat ako ng ibang site. Kahit bawas ang sweldo. Hanggang ngayon, Sir Job, tuwing nakakarinig ako ng tunog ng duyan, naninigas pa rin ang batok ko. May mga gabi pa ring napapanaginipan ko yung mga batang mukhang wala ng katahimikan. Sabi nila, kapag namatay raw ang isang bata sa sunog at hindi sila nailibing ng maayos, nananatili silang nakakulong sa huling lugar na masaya sila. Ang masaklap, sa play area siya huling naging masaya. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis.